Lipat ako ng sibet. Natutuwa lang ako sa komento niya, natatawa. Para sa ako, dili imposible nga mahimong 70 Adventist si Darwin Gitgano. Ngano? Tungod kay nagsige na siya tuon karon sa 28 ka mga doktrina sa 70 Adventist nga nakasukat sa kamaturan. Lilipat tayo kung mabaliw tayo. Hindi pa tayo baliw. Hindi pa tayo makalipat doon, no? So, nanaginip ng gising ang ibang evangelist Sabadista. Hindi natin ipagpalit ang tunay na iglesia sa piki. Alam naman natin na resulta ang 70 Adventist sa 1844 na palpak na propesiya ni William Miller. Palpak pala. Piki pa. Piki pa. Palpak pa. Nako, daig. Daig. Isali na si laig. O, paig lahat. How come natingog ng ilang istasyon? Oo. Unang kwiti. Oo. Na yung istasyon na yung mga sablista doon. Oo, hindi. Bayong ato. Ato pa ng bayan sa kuhay na Dapat upahulay din sila. Public, sa may makuhay. Strict ko kayo mga pananay. Mga kapatid, andito tayo, pauwi tayo sa hotel, no? At meron tayong pakinggan na isang evangelist ba ito, bro? Si Brad, ano pangalan nito? Si Julito Daig. Si kapatid Julito Daig. Sabi niya, magpabalik na. Lipat ako ng sibet. Natutuwa lang ako sa komento niya, natatawa. Para sa ako, dili imposible nga mahimong 70 Adventist si Darwin Gitgano. Ngano? Tungod kay nagsige na siya tuon karon sa 28 ka mga doktrina sa 70 Adventist nga nakasukat sa kamaturan diya sa pulong sa Dios. Samot nagtun-an niya ang 2,300 kadlaw. Samot nagtun-an niya ang nganong nausab ang Sabado ngadto sa Domingo sa napulo ka sugo og sa adlaw nga igpapahulay ay sa rason. Makita niya mga rason nga doon na dahil propesiya si Daniel nga muusab sa kasuguan. Magkabatas yan yan na. Ibalukong nasig kay si Darwin Gitgano sa pagdipinsa siyang tinuhuan kay nagtuo kayo siya na tinuod ang iyang relihiyong Romano-Katoliko. Apan higala igsoon, sama kang Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, dipinsa po siya kay nagtuo siya nga tinuod ang iyang relihiyon nga gibarugan. Pero sa dihang gitawag siya sa Dios, wala magkabalibad si Pablo. Si Pablo gipatay niya ang mga Kristohanon, siyang responsible sa pagpatay ni Esteban. Gilutos niya ang mga Kristohanon nga nagbantay sa sugo ni Ginoong Hesus, nagbantay sa sugo sa Dios ug nagsunod kang Ginoong Hesus. Apan higala igsoon, gitawag siya, busa nagingon ko, dili imposible kang Darwin Gitgano. Para sa ako, dili imposible. So, kita nyo mga kapatid, natatawa lang tayo sa komento ng ating mahal na kapatid. Lilipat daw ako. Kung mapasukan ng bakukang yung ulo ko, lilipat ako sa kanila. Kung lilipat tayo kung mabaliw tayo. Hindi pa tayo baliw. Hindi pa tayo makalipat doon, no? So, nanaginip ng gising ang ibang evangelist natin sa Sabadista. Natatawa lang ito. So, ang kakapatid, hindi natin ipagpalit ang tunay na iglesia sa piki. Just imagine, piki yung iglesia nila. Siguro sincero si Daig, pero piki yung iglesia niya. Ito sa atin, tunay ito eh.
pinatunayan ito sa mga historical books, Kahit sa kanilang ministry sa, magazine. kahit sa kanilang ministry magazine, bro, no? Kahit sa kanilang ministry magazine. Kaya nga, ginagamit natin yan sa debate. At sabi niya, quotation lang yan. Quotation. Pero binigay natin siya. Hindi naman yung quotation. Oh, kaya nga. Baka hindi niya alam yung quotation. Kung ang argumento nila pag di mabasa sa Biblia, di dapat paniniwalaan. Saan galing yung nasa ministry magazine na sinasabing the Holy Catholic Ancient Universal Church was founded by Jesus Christ and the Apostles. So therefore, inaamin nila the Holy Catholic Universal Ancient Church, hindi ang Seventh-day Adventist. Hindi. Dahil ang Seventh-day Adventist ay tatag ni Ellen Goldwhite. Piki. Ayun. Piki. Pirated. At alam naman natin na resulta ang Seventh-day Adventist sa 1844 na palpak na propesiya ni William Miller. Palpak pala. Piki pa. Piki pa. Palpak pa. Nako, daig. Daig. Isali na si laig. Paig lahat. So, Brother Wendell, natutuwa ako sa mga debater nila eh. Gamitin nyo naman yung logic ninyo. Puro lang personal attack eh. Gamitin nyo yung logic ninyo. Di ba? Yung iba, Father, ginawa kang bata. Ginawa kang baby. Projection yun eh. Projection yun, Brother Wendell eh. Yun ay projection. Meaning, yun ang nasa, yun reflection yun sa kanilang ugali. Anong ginagawa mo sa iba, yun din ang patunay na nasa ano ang klaseng damdamin na nasa sayo, di ba? May nabasa akong bagong inilabas ng Seventh-day Adventist o na batay sa kanilang inilabas na order. Memo nila. Bawal na daw umano si magmoderator. Yung moderator namin. Si Roland Pards. Roland Pards, bawal na umano. Pangalawa, bawal na umano makipag-debate sila sa public. Yung public debate na may tema. So, gusto nila. Naka-realize na sila. Gusto nila. Wala talaga sila. Wala silang score. So, 0 sila eh. At yung sabi nila, nanalo sila. Well, free naman na mag-isip. Mag-imagine. Kung nanalo sila, bakit maraming lumipat sa simbahan? Ba't may mga yumakap sa Katoliko? Ang dami na. Kanina pa may bumalik. Born again. At ngayon sa Pastorian, wala pang na-convert. So, yung sarili lang niya. Yung pag-iisip. Takot sila makipagharapan diyan sa Bohol dahil marami silang mga nauto na mga Katoliko dati na naka-schedule para binyagan sa Seventh-day Adventist. Takot sila, may info sa akin, takot sila na baka kung dyan sa Bohol gaganapin, yung naka-schedule na binyagan, di sana, di yata matuloy. Atras yan. So, kaya takot sila. Bakit may binyag sila? Sabadista sila, di ba? Wala namang Sabadista nagbibinyag noon. Yung Jewish ano ba, di ba? Sabadista. Walang bautismo. Yes, circumcised lang sila sana. Circumcised. Nandito na tayo. Ang dali. Ang dali. Nakalimot kami na. Nakaabot na pala kami. Bye-bye ha. Good night sa inyo lahat.